seryoso at tututuhanin ng Quadcom o ng Kongreso ang pagpapatawag at pag-imbestiga sa mga vlogger na tumitira at naninira sa reputasyon ng Kongreso at mga congressman. Ayon kay Congressman Barbers, ito ay hindi na maiwasan dahil meron ng resolution and aid of legislation investigation kaya dapat ipatawag. At ang identify po na ipapatawag nila at nang humarap at magpaliwanag ay ang mga DDS vlogger o tinawag ni Barbers, Congressman Barbers ng Surigao na Pogo vloggers or posible daw na mga tauhan at sinusuportahan ng Pogos at ng mga inimbestigahan ng Quadcom. So, anytime po ngayong taong ito, bagong taon, na mag-resume ang Quadcom na hindi pa naman tinatapos talaga officially ang hearing nila. Nagkaroon lang ng mga progress report at recommendation sa mga dapat kasuhan na ngayon ay nasa kamay na ng Department of Justice at ng Solicitor General. Pero ipagpapatuloy ang hearing at yun yung mga vlogger na sumisira sa pagkatao nila at sa Kongreso ang kanilang iharap. Ibig sabihin, yung mga fake news, yung mga personal ang atake, personal ang pagbatikos sa mga congressman na hindi alam kung ano ang ibig sabihin ng in aid of legislation, investigation at saka oversight function ng Kongreso. Okay? Kung yung mga vlogger na mga DDS ay naniniwala kay Marcoleta, na ang paniniwala ngayon ni Marcoleta ay hindi na tama yung in aid of legislation. Hindi ko alam kung bakit siya nag-iba. Pero dati siya ang maingay sa in aid of legislation. Hindi ko alam kung bakit. So, mananagot sila. Ayaw kong munang pangalanan, ayaw kong unahan ang komite. Pero ang pagkumpirma ni overall Chairman Robert H. Barbers ay kanilang gagawin at hindi daw maiwasan yan kasi nga meron ng resolution. At gusto nilang alamin kung ano ang tunay na motibo at sino ang nasa likod nitong paninira ng mga DDS vlogger. Kung sila ba'y talagang pinipinan, suportado, financially ng mga Pogo operator o sila ba ay pinipinance, binabayaran ba sila ng mga na-involve at inimbestigahan ng Quadcom, ng mga negosyanteng nakinabang sa Pogo at iba pang illegal activities sa ilalim ng Duterte administration. So magkakabukuhan dito. Kaya ako binabalita sa inyo ito, mula noon pa sinasabi ko maging maingat kayo sa mga ganyang klaseng mga galaw. Meron po talagang mga vloggers na identify na talagang mapanira na ang purpose nila ay sirain ng gobyerno, sirain ng Kongreso, sirain ng ibang tao. Parang wala silang pakialam, ni hindi nila alam na sila ay may pananagutan sa batas. Kaya nga marami sa kanila ay mga kinasuhan na ng cyber libel, patong-patong na. Meron nga kinasuhan pa dyan ng inciting to sedition, sedition to inciting to sedition ng Criminal Investigation Detective Group dyan po sa Department of Justice. So, puro mga kasong kriminal ang kinakaharap. Pero ayaw nilang tumigil. Kaya ngayon na ang Kongreso ay hindi po papayag at kaya nga kanilang ipapatawag na. Kung sino-sino ito malalaman natin. Anumang announcement ng komite kung sino ang kanilang ipinatawag at dapat tumarap, malalaman natin yan sa mga susunod na hearing. Hindi ko alam kung kailan mag-resume pero anytime pwede nang mag-resume ang Quadcom hearing na binubuo ito ng Committee on Illegal Drugs, Committee on Public Order and Safety, Committee on Accounts, at saka Committee on Human Rights. Ayan po. Kung nawalan kayo ng tiwala sa Kongreso tungkol dito sa impeachment, siguro naliwanagan na yan. Dahil nga nagbago ng ang ihip ng hangin at mga sinabi ng ating Pangulo na panahon na lang. Pero pagdating doon sa issue na kung ano kailang ginagawa in aid of legislation, walang makakapigil dyan. Constitutional yan. Naaayon sa batas at kanilang mga rules. Kaya kayo na mga matinding bumatikos ng personal sa bawat congressman, sa speaker at sa Quadcom na kung ano-ano yung mga tawag at walang respeto sa mga elected congressman, House of the People, House of Representatives, kinatawan ng mamamayan sa distrito o kinatawan ng distrito ng mamamayan sa ating Kongreso, mananagot kayo. Hindi pala palalampasin. Akala ko itong balitang ito ng before Christmas, before New Year,
parang pinaputok lang balita na parang warning lang, hindi pala. Gagawin pala talaga nila. So kung kailan ito, abangan po ninyo. Okay? Isang pagpapatunay ito ng demokrasya. Kung naghahayag, kung sino man kayo, karapatan nyo. Pero yung inyong responsibility, accountability, may limitasyon. Pero naging yung accountability nyo binaliwala, kaya ngayon, pananagutin na kayo. At aalamin din, sino ang pinanser ng mga ito. Sino ba ang mga nagbabayad dyan sa mga bumabatikos na yan ng personal sa mga mamabatas? Isa yan sa aalamin. Mga pogos operator ba ito? Kaya nga parang piniwala ang drug at pogo money ba ang nasa likod ng personal na paninira sa Kongreso at sa Speaker at sa mga bawat congressman na humaharap sa kanilang trabaho. Ayan ang isyong aalamin. Kaya ho kaabang-abang. Pati kayong mga viewers, followers ng mga channel na yan, kung sino-sino yan gumagawa ng mga fake at personal na mga pag-atake, magigising din kayo. Kung kayo binubola lang, ginagamit lang kayo, after money, after abuse lang, ayan. Kaya kailangan maging maingat. Responsibility, accountability, huwag nating kalimutan. Viewers, okay, at vloggers, at yun hong mga taong ang piling nila above the law. Hindi pwede yan. Hindi pwede ang above the law. Mayroon talagang pananagutan. Any comment, reaction, malaya po kayo. At ako sang-ayon ako dyan. Kung ang tatanong nyo, ano Mike, anong masasabi mo dyan? Vlogger ka rin, nasa media ka pa. Ako po ay pabor dyan ng investigasyon sa lahat ng umaabuso. Ipatawag at ano ang kanilang pinanghuhugutan. Ipalaala na mayroong batas. Ipalaala na may limitasyon. Ipalaala na ang demokrasya ay hindi inaabuso dahil pag inaabuso yan, maaaring magkamali ka, maaaring makasuhan ka. Ayan ho, tama lang yan. Wala namang personalan yan. Ngayon, kung talagang yung mga gumagawa ng mga fake news, fake content, para lang makapangguyo ng mga viewers, maawa kayo sa inyong sarili, maawa kayo sa mga viewers na inyong pinapaniwala, kahit mali. Pero dahil kayo umabuso, may pananagutan. Yan po ang lumalabas dyan. Kaya para sa akin, opinion, interpretation, dyan sa mga nangyayari at mga gagawin niya ng Kongreso, pabor ako dyan. Para matigil ang kalokohan, matigil ang mga fake news, at matigil ang mga below the belt or personal na atake. Kasi ang personal, below the belt, yan po ay labag sa cybercrime libel o law. Kaya may pananagutan. Maging warning. At tayo naman ay magpapalaala doon sa mga gumagawa nito. No one is above the law. Ignorance of the law excuses no one. Dapat alam nyo. Kung hindi, delikado. Please like and share ng video ito.